Governor Remula, handang magbigay ng 10 milyong piso na magpapatunay na sangkot ang kanyang pamilya sa Pogo Island. Hello mga ka-trenders! Welcome back muli sa ating channel. Kung bago pa lamang kayo dito, wag nang kalimutang mag-subscribe at i-hit na din ang notification bell para lagi kayong updated sa mga balitang trending at napapanahon. Sa gitna nga ng mga pagdinig sa Senado patungkol sa issue ng Pogo, napapabalitaang may mga kaugnayan ang mga remula sa nasabing issue. Nag-post nga itong si handler OnlyFans Best Chatter sa app na Reddit na nagdidiin sa kaugnayan ng mga remula sa naturang issue. Ito nga ang nilalaman ng kanyang pahayag na sinalin ko sa wikang Tagalog. Ang pinakamalaking Pogo cuddlers ay hindi lamang si Alice Gu. Siya ay isang bahagi lamang po ng problema dahil isang Pogo building lang ang nasa Bamban, Tarlac. Ang totoong problema ay ang gobernador ng Cavite at ang kanyang kapatid na DOJ Secretary na ibinenta ang kanilang 30 ektaryang island resort na tinatawag na Island Cove sa isang hindi pinangalanang Chinese investor sa halagang higit sa 7 bilyon. Ang Island Cove ay naging isang mahigpit na binabantayang kuta na hindi man lang napasok ng PNP o DOH noong panahon ng pandemya. Maaari itong magsilbing tirahan para sa 20,000 o higit pang mga Chino. Isipin kung ano ang maaaring magawa ng 20,000 na mga Chino na nasa tamang edad para sa militar. Karamihan sa kanila ay nasa pagitan ng 25 hanggang 40 years old. Maaaring may mga hindi lisensyadong ospital na mga Chino doon o maraming Huawei electronic spying system na inilagay ng China. Sa gabi, ang malaking Pogo enclave na ito ay maaaring lihim na masuplayan ng mga bangka. Walang ahensya ng ating gobyerno lalo na ang Department of Justice na may tungkulin sa pagpapatupad ng ating mga batas. Ang mga idea kung paano nilalabag ng kasalukuyang compound ang ating mga batas. Meron bang mga military-grade communication systems sa enclave na ito na konektado sa militarisadong mga isla ng China sa ating EEZ o Exclusive Economic Zone? O ang mga satellite-fed communication system sa Pogo Island ba ay lihim na konektado sa mga dito cell towers na pinayagan ni Duterte sa lahat ng ating mga military bases at installations? Kaya walang-wala si Alice Gu kumpara sa posibleng pagkakasangkot ng mga remula sa Cavite sa Pogo cuddling. Ang tanong, sino ang mag-iimbestiga sa mga remula? O paano iimbestigahan ng Department of Justice ang dating Island Cove na ngayon ay pinakamalaking Pogo compound sa buong Asia? Isipin niyo ang bigat ng pagtutulungan ng isang DOJ Secretary at isang gobernador para sa bayan, pero gagawin ba nila? At isipin niyo rin kung gaano kalakas nilang ipagtatanggol ang isang bagay ayaw na nilang napag-uusapan. Samantala, mainit-init pang balita ang naging reaksyon ni Cavite Governor John Vic Remula sa pagkakasangkot nila sa isyong Pogo na ito. Sinabi niya na matagal nang wala sa pamilya nila ang pagmamay-ari ng dating Island Cove sa Cavite na ginawang Pogo Hub. Ayon sa kanya, taong 1970 nang mabili ng kanyang yumaong amang si Attorney Johnny Remula ang isla na matatagpuan sa Kawit, Cavite. Taong 2018 naman noong ibinenta ito ng kanyang pamilya at nagbayad pa sila di umano ng buwis na humigit kumulang sa 400 million pesos. Kaya sabi niya, handa raw siyang magbigay ng 10 milyong pisong halaga na pabuya na sino man ang makakapagpatunay na may kaugnayan sila sa kasalukuyang operasyon ng isla na nagbibigay ang kanyang tanggapan ng proteksyon sa mga ito kasama na ang Department of Justice at kung mayroon man sa kanilang pamilya ang may kaukulang lagda para makakuha ng permit ang Pogo Island. Binigyang linaw din niyang walang kinalaman si dating Congressman Gilbert Remula sa paglalabas ng permit sa Pogo Island. Etong
nga po ang naging pahayag ni Governor Rimula sa kanyang Facebook post. Si dating Congressman Gilbert Rimula po ay naging direktor ng PAGCOR simula noong 2022. Ang permits po na ito ay binigay ng dating PAGCOR taong 2020. Wala pong participation si Gilbert sa release ng permit nito. Kami po ay hindi sangkot sa anumang pasugalan o ilegal na aktibidad. Hindi din po kami protektor ng kahit sinong dayuhan, mas lalong-lalo na ng China, sabi pa niya. That's it mga ka-trenders! Dito na po nagtatapos ang ating isa na namang trending video update. Salamat sa pagsama sa akin hanggang sa dulo ng video na ito. At bago kayo umalis, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-hit na din ang bell notification para lagi kayong updated sa mga balitang trending at napapanahon. See you on my next one. Paalam!